Si Alma, isang masugid na kolektor ng mga bulaklak. Walang siyang sawa sa paghanap ng mga bihirang uri ng flora. Minsan maghapon siyang naglalakad sa mga kabundukan, naghahanap ng mga natatagong bulaklak. Tuwing sasahod siya bilang isang call center agent, hindi siya nagdadalawang isip na magtabi ng salapi para sa kanyang hilig. Ang kanyang bahay ay unti-unting napupuno ng iba't ibang uri ng bulaklak mula sa buong Pilipinas at sa mga kalapit bansa. Ngunit isang araw, habang naglalakad siya sa isang liblib na kagubatan, napansin niya ang isang hindi pangkaraniwang bulaklak na tumutubo sa isang madilim na bahagi ng kagubatan. Ang itsura nito ay kahalintulad ng Rafflesia, na isa sa endemic na ligaw na bulaklak sa bansa, ngunit may kakaibang hugis at kulay ang isang ito. Ang mga talulot nito ay may malalim na pulang kulay at tila parang may isang hindi nakikitang usok na umaabot mula sa mga gilid. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kakaibang amoy nito. Isang halimuyak na hindi matutumbasan ng kahit anong bulaklak na nakita niya. Mabango ngunit tila may kasamang bahid ng asopre at dugo. Minsan niyang kinuha ang maliit na tumubo. Sa tabi nito, iniwan niya ang mother plant para hindi masira at ang bulaklak na ito dinala sa bahay niya. Sa dami ng bulaklak sa loob ng bahay niya, halos magmukha na itong kagubatan. Magbilsa na lang sa buhay si Alma, kapwa na mayapa ng kanyang magulang dahil sa sakit. Ang lola niya na nagpalaki sa kanya ay pumanaw na din 2 taon ang lumipas. Kaya imbis na magmukmok sa bahay at trabaho, pangungulagta ng iba't ibang klase ng bulaklak ang inatupag niya. Marami sa mga kakilala niya ang namamangha sa koleksyon niya. Pero bukod tangi ang bulaklak na nakuha niya sa gubat ang umaagaw ng atensyon sa lahat ng mga nakakakita rito. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Alma ang panunuyot ng bulaklak. Kahit anong gawin niyang pag-aalaga dito, ay baliwala pa rin. Hanggang tuluyan itong nalanta. Dismayado siya, kaya agad siyang nanaliksik kung anong klaseng bulaklak ito. Pero halos magdamag niyang ginugulang oras sa computer niya. Pero wala siyang nakitang datos tungkol sa kakaibang bulaklak. Plano niya sanang bilhin sa mga botanist o Bureau of Plants para masuri ang origin at family ng bulaklak, pero nangangamba siyang baka pag-interesan lang ito ng mga pumapapil sa gobyerno tulad ng nakita niya sa TV na kung saan nakuha ng lambay ng mag-amang mangingisda ang isang perlas na pinag-interesan ng kapatid na inggitera ang perlas at mismong nireport sa municipal. Kaya ang labas, hampas lupa pa rin ang mangingisda. Ayaw niyang mangyari yun sa kanya. Hindi man perlas na maituturing ang bulaklak na nakuha niya, pero para sa kanya, isa itong malaking discovery sa larangan ng botanical. Titigil na sana siya sa pag-scroll sa kanyang computer nang mapansin niya ang isang website na may kahawig na larawan sa bulaklak na nakuha niya. Agad niya itong pinindot ng ilang saglit pa, tumambad sa screen ang isang larawan na mismong kahawig ng bulaklak niya. Ayon sa anonymous uploader ng website, tinawag niya itong Astra Vira mula sa Astra o bituin at Vira sa madilim. Dahil tila ito isang bulaklak mula sa isang mundo na puno ng hiwaga at ganda. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang na-obsess kay Astra Vira. Pinupuntahan niya ang mother plant nito gabi-gabi. Binabantayan, kinakausapan na parang tao. Ngunit habang palalim ang kanyang koneksyon sa bulaklak, napapansin niyang nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang katawan. Namumula ang mga mata niya tuwing gabi at tila naririnig niya ang mga bulaklak sa kanyang bahay na bumubulong sa hangin. Isang gabi, matapos ang isang malakas na ulan, umalik siya sa gubat para silipin ng Astra Vira. Ngunit sa kanyang pagdating, ang bulaklak ay hindi na gaya ng dati. Lumaki ito ng 3 beses sa laki nito at sa gitna ng bulaklak ay parang isang umiikot na mata, isang malagim at dilaw na mata na tila bumabasa ng kaluluwa. Nang lumapit siya, biglang bumuka ang gitna ng Astra Vira at mula roon ay lumabas ang ilang mala-astral na nilalang. Malabo ang anyo, tila gawa sa usok at liwanag na may mahabang daliri at mga matang kumikislap sa dilim. Ikaw ang nagpalaya sa akin, anito habang tinig nito ay tila 100 na boses
na nagsasalita ng sabay-sabay, ngunit ang kabayan ay hindi mo kakayanin. Biglang naramdaman ni Alma na para bang hinahatak ang kanyang hininga. Ang paligid ay naging mabigat, parang lumulubog ang lupa, at sa isang iglap, nagbago ang Astravera. Ang mga talulot nito ay nagsarang muli, ngunit ngayon ay parang may buhay na. Gumagalaw na tila mga dila ng isang halimaw. Biglang bumuga ito ng makapal, kulay itim na pollen, isang usok na unti-unting kumalat sa buong paligid. Nang malanghap ito ni Alma, napasigaw siya sa sakit. Tila sinusunog ang kanyang baga mula sa loob. Lumuhod siya habang dinudugo ang kanyang ilong, tainga at mata. Ang balat niya ay nagsimulang magbalat ng kusa habang ang pollen ay kumakapit sa kanya na parang asid. Ang mga ugat sa kanyang katawan ay nangitim at nagumagalaw na parang mga bulate. Parang pilit nilalabas ang kanyang dugo. Naghahalo ang kanyang hininga sa kanyang mga sigaw habang ang mga talulot ng Astravera ay umuko sa kanya at dahan-dahang tinusok ang kanyang katawan gamit ang malaspike nitong gilid. Isa-isang pumasok sa kanyang balat ang mga ito na parang sinusuri ang kanyang laman. Hinahanap ang kanyang kaluluwa. Ang huling nakita ni Alma bago siya mawala ng malay ay ang bulaklak na unti-unting sumisipsip ng kanyang utak sa pamamagitan ng ugat na dumaan sa kanyang mata. Isang mabagal at brutal na kamatayan na tila hindi siya pinatay para tapusin ang kanyang buhay, kundi para gamitin ang kanyang isipan bilang bagong sisidla ng kaalaman. Nang tahimik ang kagubatan, nanatiling bukas ang Astravera. Ngunit ngayon, sa gitna ng bulaklak, ay may hugis ulo ng tao. Umusli bigla ang mukha ni Alma, nakangiti, ngunit wala ng buhay. Mula sa bibig nito ay patuloy na bumubuga ang maitim na usok na nagdadala ng mga bulong ng madilim na kaalaman. Sa paglipas sa mga araw, isa-isa namang nagkakasakit ang mga taong napapadaan sa lugar. At sa bawat gabi, tila palapit ng palapit sa kabihasnan ang isang bulaklak na minansang tinawag na Astravera. Kung saan man ito galing, walang nakakaalam. Ngunit sa gitna ng gubat, isang nilalang ang lihim na napapangiti ng nakakakilabot. Nakadamit ng itim,